Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano'y muli nagkakatipon sa hapag ni Jesus upang tayo patuloy niyang damayan sa ating buhay at tayo inaanyayahan na dumamay sa kanyang pamamaraan ng buhay na sa ating tinuturo. Sa mga pagkakataon na tayo bumibitaw sa kanyang pag-akay, tayo pumipili sa sarili nating kaisip at kalooban, tayo nagkakasala. Ito ngayon ang ating aminin at buong kababaang loob, ihingi ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos, kaawantay ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami ay iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako ay matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siya gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila ay yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako ay katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mangangahas na sumuway sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.
Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko ay iyong bawiin. Ako din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako ay puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayoy sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iyaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagat hindi kayo ang magsasalita, kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. minsan po'y may lumapit sa akin isang nag-aktibo na siya'y sumama sa mga lectors and commentators. Ang sabi niya sa akin, "Father, bakit ganun? Kung kailan ako nag-active at kung kailan ako naging kasangkapan para ipahayag ang salita ng Diyos, bakit ako ay napakaraming problema at parang hindi ko na kaya?" Ang sabi ko sa kanya, isipin mo kung hindi ka nag-active, baka lalo na hindi mo kaya.
Pero ngayong active ka, mulat ka kay Kristo, batid mong tutuwangan ka ni Kristo, at hindi ka niya pababayaan. Kaya siya po'y natahimik, nag-isip, at sinabi, oo nga, Father, buti na lang, ako'y nagnais na mag-aktibo. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po, hindi ikangay kawalan ng dalahin. Bagkus, ang sumunod kay Kristo, marami mang dalahin, sa ibang anggulo na ito, nakikita na hindi ka parang sinukluban ng langit at lupa. To follow Jesus is not a bed of roses. Remember, every rose has its thorns. Bawat rosas, merong mga tinik. Mga kapatid, tayo po'y nagninilay sa 10 kabanata ni San Mateo, na mula pa po noong Miyerkules, ito ang ating namalas. Yung pagtawag sa 12, pinangalanan sila, samantalang kahapoy pinagpatuloy ang tagubili ni Jesus na sila bilang alagad magpagaling sa may sakit, sa mga demonyo sa inaalihan ito'y magpalayas, magpanumbalik sa buhay ng mga patay, at tagubili na huwag magdala ng ginto o anuman sa lukbutan. Samantalang ngayon, pinapahayag po, what does it take to be a Christian? Kaya ito ngayon ang ating pagnilayan. Una pong makita natin, maranasan ang Panginoong Hesus na sa atin tumatawag. Ang maranasan nawa natin, siya'y dumaramay. Na ang Diyos nagkatawang tao para tayong mga tao damayan ng Diyos. Yan ang naisip ko't na pagnilayan na para tayo mapukaw, para tayo mapuspos, tayo una dapat ay makaranas kay Kristo sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal. Siya nga po'y dumaramay sa atin sa lahat-lahat. Isa lang po ang hindi niya naranasan, ang magkasala. Sa wadyan niya tayo nais magtagumpay. Ang Panginoong Hesus tunay na manunubos. Ito ang ating unawain. Siya'y muli dumaramay. Magkaiba po yung rescuer sa redeemer. Ang rescuer po, sabihin natin may kalamidad, naglilikas sila ng mga tao't pamilya, sabihin ng rescuer na nasa bangka, tayo na, sumakay na kayo, at baka lumaki pa yung baha, kayo malunod. Nandoon na iniaalis ng rescuer sa pagkapahamak yung kanilang nililigtas. No po? Ang Panginoong Jesus ay Redeemer. Ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba po, no po, nagliligtas din, of course. Pero siya po bilang manunubos, doon po sa halimbawat akto ng baha, siya po ay kasama sa baha, bumababad sa baha, at siya nakasama natin sa baha, aakyat tayo kasama siya para sa kaligtasan. Na hindi niya po ipupwera yung sarili niya na siya'y baka malunod. Nag-alay nga ng buhay Hindi niya ipupwera yung sarili niya na siya'y lulusong sa baha, baka maputikan. Abay, nagkatawang tao nga Ganun ang Panginoong Jesus. Tagatubos sa atin. Manunubos natin sa kasalanan at kamatayan. Kaya sa una para pagnilayan, puspusin nawa tayo. Maranasan nawa natin siya bilang sa atin dumaramay. At tayong punong-puno ng kapuspusan dahil sa kanyang malasakit at pagmamahal, we cannot help but to return the love that He has for us. Yung tayo, ibalik sa Kanya yung pagpupuri, ibalik sa Kanya yung paglilingkod. Kaya ito yung una. At ang ikalawa, kung siya'y dumaramay sa atin, napupuspos tayo ng Kanyang pagmamahal, why can't we do the same? Hindi ba pwedeng tayo dumamay rin sa Kanya? Ito po ang paanyaya sa atin
na tayo po sa tagubilin niya mamuhay. Sa panuntunan niya ay umiral. Na tayo po hindi kaisipan ko, hindi kalooban ko. Bagkus kaisipan mo, Lord, kalooban mo, Lord. Narinig natin yung pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo that in the next 200 years after the resurrection, nandyan yung mga pag-uusig, kaya marami yung naging santo't banal, marami yung mga martir. Dito po, sa panahon natin ngayon, lalo sa ating bansa, wala na po nung ika nga ay outside factor to persecute us. Wala. We have the freedom of religion. Pwede nating ipahayag kung ano man yung ating sinasampalatayanan kumpara sa ibang mga bansa. At tayo po, ika nga'y malaya na makasusunod sa Kanya. Ano ngayon ang problema? Ang problema yung sarili. Yun na lang ang pwedeng pumigil para mamuhay kay Kristo. Kaya tingnan natin, ano ba yung pumipigil? Naku, ayoko, baka hindi ako tanggapin ng mga kumari ko kung hindi ako sususog dun sa kanilang mga chismis. Naku, ayoko, baka layuan ako ng mga kumpari ko kung ako hindi sasama sa kanilang session at bisyo. Naku, gusto ko'y kami ay magkakabagang na magkakabarkada. Kaya kahit kami mag-cutting classes, tayo po ba kaya nating pigilin ang ating sarili doon sa hindi dapat para mamuhay kay Kristo, para dumamay sa ninanais niya na ipamuhay natin? Ano po? Against all odds, kaya ba natin? Narinig nga natin, pati yung ama magagalit sa anak, mga kamiyembro ng tahanan, magkakaganoon, hindi dahil pagkakawatak-watak ang dala ni Kristo, bagkus ang pumanig kay Kristo ay nakapanig sa katotohanan, nakapanig sa kabutihan. Yung mga hindi nakapanig, yan ay maglalaban. They will clash. Kaya napakainam. Tingnan natin pamilya natin, are we one with Jesus and for Jesus? Ano po? Na kung merong nakalihis, hindi ba't bilang karugtong ng buhay ang taong nakalihis, yung black sheep, siya'y gagabayan, siya'y aakayin. Mga magulang, pihado, yan yung isinusulong. Mga anak ay pisanin, tipunin. Hindi sa kahungkagan o maling pamumuhay. Pisanin sa kabutihan. Pisanin kay Kristo. Hindi ba't yan ang itinuturo natin? Kaya naman po sa ikalawa, nating tingna't mapagnilayan. Tayong dinaramayan ni Jesus because He loves us so much. Yan din ang gawin natin, dumamay tayo sa Kanya against all odds. Ano man ang mangyari, maninindigan ako. May gulugod ako. Meron mang mga banggain sa mga sistemang mali, sa kung anumang ahensya. Ano po? Na tayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ano po? Ang simbahan ngayon lumalaban sa ikangay nais ipapasa at maisabatas na divorce or absolute divorce. Di ba tayo parang mga tupa na lumalaban? Tayo'y manindigan sapagkat ang manatili kay Kristo ay manatili sa gospel truth, sa turo't aral ng Diyos, na mula pa sa simula, nilalangan lalaki at babae, pinag-isa, walang sino man ang dapat na magpahiwalay. Tayo nang dumamay sa ninanais ni Jesus na pamumuhay ng tao. Ang katwiran dyan ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao para ang tao mamuhay ng makadiyos. And in doing so, sa pananatili sa pamumuhay kay Kristo, sinabi po sa ating Ebanghelyo, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Dinamayan na nga tayo, sumama na sa baha, nakipamuhay sa atin, naging tao ang Diyos. Tayo nang manatiling tapat, mamuhay ng makadiyos. Sa ikatlo't ikahuli, no po, tingnan natin, tayo po sa buhay natin, ayaw nating masaktan, magkasakit, that's for sure.
Subalit dahil tayo limitado, dahil tayo mortal, we come to experience those things. Dinamayan tayo ni Kristo maging sa pagkakasakit. Siya'y nagpakasakit. We know that. Doon po sa larawan na ayaw nating masaktan yung ating physical na katawan. Naku, ikay kami may lahing hypertensive. Iiwas ka na sa mga bawal. Naku, ako'y may lahing nagkaka-cancer. Iiwas ka na sa hindi dapat nakainin. Naku, kami may lahing diabetes. Iiwas ka na sa matatamis. So yun yung ginagawa mo dahil sa takot na masaktan o magkasakit. Di ba? That's how you consider your physical body. But my question is, how do you consider our spiritual life? Yung kaluluwa natin, paano natin tinitingnan? Paano natin isinasaalang-alang? Sana po kung paanong sa katawan natin ayaw nating masaktan, magkasakit, and so with our soul. Sana po'y ganun din ang pagsasaalang-alang. Kaya ang paanyaya sa atin maging tapat, sapagkat ang Diyos tapat, tayo na po na maging mga alagad niya, na ang una sa bahagdan, mapuspos tayo ng pag-ibig niya. Kaya Jesus is our Redeemer, sumasama sa ating karanasan para pagtagumpayan natin kasalanan. Ikalawa, sa kapuspusan, ibalik natin ang kabutihan at pagmamahal sa Diyos. Dumamay tayo sa gusto ng Diyos na pamumuhay na tinuturo ni Kristo Jesus. And in doing so, we are protecting not just our physical body, but our soul. Muli, sino mang manatiling wagas o manatiling tapat, ang siyang maliligtas. Amen. Panalangin ng bayan, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina't lumapit tayo sa Kanya na siya ring laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ating itutugon sa bawat panalangin, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligali, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa na, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. At ngayon tahimik po nating itaas kay Jesus na puspos ng pag-ibig at kabutihan, iba pa nating mga dinarasal. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupigin mo po ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Ang himig ko, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong ialay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kanapanibangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamat ay niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at sa kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sita ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Puspos ng pag-ibig ni Jesus, ibahagi natin ngayon ito sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa Ipagkaloob mo ang kapayapaan. Naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Mapapalad tayong sa pag-ibig ng Diyos ay napupuspos, tumutulad at tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay si Kristo, mapuspos tayo ng kanyang kabuti at pagmamahal, at tayo ay maglingkod sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos.